Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ng Makati ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Ngunit para kay Sol, ang ulan ay naging isang malamig na kumot na bumalot sa kanyang huling hininga. Hindi semento ang sumalubong sa kanyang pagbagsak, kundi ang bubunga ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa ibaba ng gusali. Ang marahas na paghampas ng kanyang katawan sa metal ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Isang pagbanggang nag-iwan ng lamat hindi lamang sa sasakyan, kundi sa tadhana ng lahat ng taong sangkot. Sa loob ng sasakyang yon, si Jonathan ay nagulat sa biglang pagyanig ng kanyang paligid. Nang lumabas siya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang babaeng duguan, nakahandusi at mahigpit na nakakapit sa isang asul na polo na basang-basa na ng ulan at dugo. Sol? Ang pangalang iyon ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang bulong ng nakaraan. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng pilit kinuha sa kanya ng tadhana at ng mga kasinungalingan ng mga Villarreal ay narito sa harap niya, nag-aagaw buhay. Ang sumunod na mga oras ay naging isang malabo at nakakatakot na panaginip para kay Sol. Ang amoy ng antiseptic, ang nakakasilaw na puting ilaw ng operating room, at ang paulit-ulit na tunog ng mga kagamitang medikal na tila nagmamadali sa paghabol sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding lamig sa kanyang sinapupunan, isang kawalan na mas masakit pa sa anumang bali sa kanyang katawan. Nang magbukas ang kanyang mga mata makalipas ang 2 araw, hindi ang mukha ng asawa ang bumungad sa kanya, kundi ang puting kisame na tila humuhusga sa kanyang pananatiling buhay. Naroon si Jonathan sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay puno ng pait at awa. Nasaan ang anak ko? Ang unang tanong ni Sol. Ang boses ay parang gasgas na plaka, halos hindi marinig. Hindi sumagot si Jonathan. Iwinaksin niya ang kanyang tingin at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sol. Ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Doon, sa loob ng payapang silid na iyon, gumuho ang huling piraso ng puso ni Sol. Ang sipa na naramdaman niya bago siya mahulog. Ang mga pangarap na binuo niya para sa batang yon. Ang lahat ay naging abo. Wala na ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit niya piniling magtiis sa impyerno ng mga Villarreal ay kinuha na rin sa kanya. Ngunit ang kamatayan ng kanyang anak ay simula pa lamang ng mas malalim na paglapastangan. Mula sa maliit na telebisyon sa loob ng silid, lumitaw ang mukha ni Doña Malvar. Nakasuot ito ng itim, may hawak na panyo, at nagpapanggap na umiiyak sa harap ng mga kamera ng media. Napakasakit para sa aming pamilya ang nangyari, ang sabi ng matanda sa harap ng bansa. Hindi namin akalain na ang depresyon ni Sol at ang kanyang pakikipagrelasyon sa ibang lalaki ang magtutulak sa kanya na kitilin ang sarili niyang buhay. Sinubukan siyang pigilan ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa. Kahit na nilapastangan niya ang aming pangalan, isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Sol habang pinapanood ang palabas ng kanyang biyenan. Ginawa siyang makasalanan. Ginawa siyang taksil. Ang biktima ay naging salarin sa loob lamang ng isang gabi. Tumingin siya kay Jonathan, na ngayon ay nanginginig na rin sa galit para sa kanya. Gusto nilang mamatay ako, Jonathan. Bulong ni Sol. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbabago mula sa luha, patungo sa isang malamig at matigas na determinasyon. Gusto nilang mawala ako para makuha ang pera. Pinatay nila ang anak ko. At ngayon, pinapatay nila ang dangal ko. Dahan-dahang iginalaw ni Sol ang kanyang kamay patungo sa kanyang mukha na balot ng mga bendahe. Ramdam niya ang mga tahi, ang pamamaga, at ang pagbabago ng kanyang anyo. Inabot niya ang isang maliit na salamin sa tabi ng kanyang higaan, sa kabila ng pagpigil ni Jonathan. Nang makita niya ang kanyang refleksyon, hindi siya natakot. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang maamong si Sol na marunong lamang magpatawad.
Ang babaeng yun ay wala na, kasama ng kanyang anak sa kabilang buhay. Ang natira ay isang estranghero na may mga matang puno ng apoy ng paghihiganti. Patay na si Saul. Jonathan, wika niya habang dahan-dahang pinupunit ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakita niya sa kanyang mga gamit, ang tanging alaala ng kanyang anak. Ang hinarap nila noon ay isang martir. Ang haharapin nila ngayon ay ang kanilang sariling sumpa. Humarap siya kay Jonathan. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot. Tulungan mo akong mabura ang huling bakas ni Saul Villarreal. Bigyan mo ako ng bagong mukha, bagong pangalan, at ang pagkakataong makita silang lumuluhod sa sarili nilang dugo. Huling tahina ito, Claire. Pagkatapos nito, wala nang bakas ni Saul na matitira sa mukhang yan. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Sa loob ng pribadong klinika sa Singapore, ang amoy ng gamot at malamig na hangin galing sa aircon ang naging tanging kasama ni Saul sa loob ng halos 2 taon. Sa bawat hiwa ng kutsilyo, sa bawat hapdi ng laser, at sa bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa kirot ng kanyang binabagong anyo, iisang imahe lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang nakakaasar ng ngiti ni Doña Malvar at ang malamig na mga mata ni Marco habang pinapanood siyang mahulog. Dahan-dahang tinanggal ni Jonathan ang mga bindahe sa mukha ni Saul. Sa bawat ikot ng puting tela, tila may isang bahagi ng kanyang nakaraan ang nalalaglag sa sahig. Ang bawat patak ng dugo na namuo sa gasa ay paalala ng kanyang mga sakripisyong nauwi sa wala. Dahan-dahan lang, Claire, pag-aalala ni Jonathan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal, ngunit para kay Saul, ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi na niya kayang bayaran. Nang tuluyang mahubad ang huling bendahe, tumambad sa salamin ang isang babaeng hindi kailanman nakilala ni Saul. Ang ilong na dati ay pango, ay ngayon ay matangos at perpekto. Ang mga labi na laging nanginginig sa takot noon ay ngayon ay mapula, matikas, at tila nakaukit para sa mga utos, hindi para sa mga pagsamo. Ang kanyang mga mata, ang tanging bahagi na hindi na bago ng operasyon, ay wala na ang ningning ng pag-asa. Ang natira ay ang lalim ng isang madilim na lawa na handang lumunod sa sinumang mangahas na lumapit. "You look beautiful, Claire," bulong ni Jonathan habang iniaabot ang isang itim na kahon. "Pero bago tayo bumalik sa Pilipinas, kailangan mong makita ito. Nahanap ito ng mga tauhan ko sa lumang bodega ng mga Villarreal. Sa loob ng kahon ay ang mga sulat na matagal nang nawawala. Ang mga sulat na ipinadala ni Jonathan kay Saul bago siya ikasal kay Marco. Binuksan ni Saul ang isa at doon ay gumuho ang huling kuta ng kanyang pagkatao. Ang mga sulat na nagsasabing iniwan siya ni Jonathan para sa ibang babae ay huwad. Ang sulat na hawak niya ngayon ay puno ng pagmamakaawa ni Jonathan na tumakas sila, ngunit hindi ito nakarating sa kanya dahil hinarang ito ni Doña Malvar. Plano nila ang lahat mula pa nung una. Claire, wika ni Jonathan, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Kinuha ka nila mula sa hirap para gawing alay. Kinuha ka nila dahil alam nilang wala kang pamilyang magtatanggol sa iyo. You were never a daughter-in-law to them. You were an investment. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Hinawakan ni Saul, na ngayon ay si Claire na, ang kanyang bagong mukha. Ang bawat haplos niya sa kanyang balat ay tila isang sumpa. Hindi lamang pala buhay at anak ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang pagkakataong lumigaya noon pa man. Ang buong 5 taon ng kanyang pagsasama kay Marco ay isang malaking dula-dulaan na ang dulo ay ang kanyang kamatayan. Tumayo si Claire at naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa mga nagniningning na ilaw ng Singapore. Ang dati niyang suot na duster na butas-butas ay napalitan na ng isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mga kamay na dati ay amoy lansa ng isda at sabon panlaba ay ngayon ay makinis at amoy mamahaling pabango. "Hindi na ako babalik bilang biktima, Jonathan." Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha.
Babalik ako bilang ang kanilang pinakamalalang bangungot. Claire Vallerine is not here to forgive. She is here to collect. Kinuha ni Claire ang isang lighter at sinilaban ang isa sa mga pekeng sulat na gawa ni Doña Malvar. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa mga kasinungalingan hanggang sa maging abo ang mga ito sa kanyang paanan. Sa bawat pag-abo ng papel, tila unti-unting nabubuo ang isang planong kasing lupit ng sinapit niya. Handa na ang lahat, Claire. Ang mga papeles, ang mga accounts sa bangko, at ang iyong bagong pagkakakilanlan bilang isang anghel ng mga investor mula Singapore. Sabi ni Jonathan. Pero sigurado ka na ba rito? Kapag pumasok ka sa pinto ng mga Villarreal, wala na itong balikan. Humarap si Claire sa kanya. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Balikan, Jonathan, matagal na akong patay. Ang nakikita mo ngayon ay ang multo na hindi nila mapapatulog. Isang kumatok sa pinto ang bumasag sa seryosong usapan. Ang mahinang tunog ng sapatos ng assistant ni Jonathan na papalapit ay tila isang tambol na naghuhudyat ng simula ng digmaan. Inabot nito ang isang envelope na may tatak ng Villarreal Corporation, isang imbitasyon para sa isang emergency bidding dahil sa nalulugmok nilang kumpanya. Hinawakan ni Claire ang imbitasyon. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling papel. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang muli ang mga taong sumira sa kanya. Magsisimula na ang palabas, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon. Sana ay handa kayo, dahil ang hampas lupang itinapon ninyo ay nagbalik na may dalang ginto at puot. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak sa loob ng engrandeng ballroom ng Manila Hotel ay tila isang makapal na maskarang nagtatago sa baho ng pagkabulok ng pamilyang Villarreal. Sa gabing ito, idinadaos ang isang charity auction, isang desperadong hakbang ni Doña Malvar upang ipakita sa mundo na matatag pa rin ang kanilang kumpanya. Kahit na ang totoo ay unti-unti na silang nilalamon ng utang. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Doña Malvar. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas na tila ba proteksyon laban sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Katabi niya si Marco, na bagaman nakasuot ng maayos na tuxedo, ay hindi maitago ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Simula nang mawala si Sol, tila hindi na naging payapa ang kanyang pagtulog. Ngunit hindi ito dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mabulgar ang kanilang mga lihim. Ayusin mo ang mukha mo, Marco. Bulong ng matanda habang nakangiti sa mga dumadaang panauhin. Kailangan nating makuha ang tiwala ng mga investor na ito. Kung hindi, bukas ay nasa kalsada na tayo. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas. Ang lahat ay napatigil sa usapan. Tila ba may isang hindi nakikitang puwersa ang humigop sa hangin sa loob ng silid. Mula sa pintuan, lumitaw ang isang anyo na tila galing sa isang panaginip o sa isang bangungot, si Claire Vallerine. Ang bawat hakbang ng kanyang gintong takong sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang mabigat at determinadong tunog na tila ba bawat daiti nito ay isang deklarasyon ng digmaan. Nakasuot siya ng isang mahabang pulang gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan, isang kulay na sumisimbolo sa dugo at tagumpay. Sa kanyang tabi ay si Jonathan, na nakasuot ng eleganteng suit. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Claire bilang kanyang tagapagtanggol. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa silid na parang apoy sa tuyong damo. Sino siya? Saan siya galing? Ngunit para kay Marco, ang mundo ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ang babaeng ito, ang paraan ng kanyang paglalakad, ang anggulo ng kanyang ulo, at ang kakaibang aura na dala nito ay nagparamdam sa kanya ng isang matinding kilabot. Dahan-dahang lumapit si Claire sa direksyon ng mga Villarreal.
Bawat pulgada ng paglapit niya ay parang isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa alaala ni Marco. Nang tumigil siya sa harap nila, isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Doña Malvar, I presume, ang boses ni Claire ay malambing, puno ng awtoridad, at walang bakas ng probinsyanang puntong dati ay kinukutya ng matanda. And you must be Mr. Marco Villarreal. It's an honor to finally meet the people behind such a legendary name. Bahagyang napaatras si Doña Malvar. Ang kanyang karanasan sa pakikitungo sa mga tao ay nagsasabi sa kanya na ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Miss Vallerine, ang balita ay nakarating na sa amin. Isa kang magaling na investor mula Singapore. Maraming salamat sa pagdalo. The pleasure is all mine, sagot ni Claire. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang inyong kumpanya ay tila isang lumang gusali. Mr. Villarreal, maganda sa labas ngunit marami ng bitak sa loob. I am interested to see if it's still worth saving. Hindi nakasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa leeg ni Claire. Naghahanap ng anumang marka, anumang patunay na ang hinalang nabubuo sa kanyang isipan ay mali. Ngunit ang balat ni Claire ay makinis, walang bahid ng anumang peklat mula sa nakaraan. Nang iabot ni Claire ang kanyang kamay para sa isang formal na pakikipagkamay, nanginginig na tinanggap ito ni Marco. Ang sandaling magkadaiti ang kanilang balat, isang matinding kuryente, ang tila dumaloy sa katawan ni Marco. Ang lamig ng kamay ni Claire ay tila lamig ng isang bangkay, ngunit ang hawak nito ay mahigpit at nangingibabaw. Are you all right, Mr. Villarreal? Tanong ni Claire. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang paraang tila ba binabasa niya ang bawat maruming sikreto sa kaluluwa ng lalaki. Para kang nakakita ng multo. I'm fine, nauutal na sagot ni Marco. You remind me of someone I used to know. Lalong lumawak ang nangiti ni Claire, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. How interesting! Sana ay mas mabuting tao siya kaysa sa akin. Dahil hindi ako madaling makalimot. Binitiwan ni Claire ang kamay ni Marco at dahan-dahang humakbang palayo. Iniwan ang mag-ina na tila ba naging estatwa sa kinalalagyan nila. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, naramdaman ni Claire ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Nilingon niya ito. Si Marco. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at isang uri ng takot na hindi nito maipaliwanag. Ang paghawak niya sa braso ni Claire ay tila isang desperadong pagtatangka na pigilin ang isang katotohanaang ayaw niyang tanggapin. Isang malakas na rumihistrong alaala ang dumaan sa isip ni Marco. Ang huling pagkakataon na hinawakan niya ang isang braso bago niya ito itinulak sa madilim na kailaliman. Pera o danggal, Doña Malvar, alin sa dalawa ang mas madali mong isuko sa oras na makuha na ng bangko ang lahat ng ari-ariang ipinagmamalaki mo? Ang boses ni Claire ay parang isang malamig na haplos ng hangin sa gitna ng nagbabagang disyerto. Nakaupo siya sa loob ng marangyang sala ng mga Villarreal, ang mismong lugar kung saan 5 taon siyang nagsilbi bilang isang hamak na manugang, ngunit ngayon ay nakaupo siya sa pangunahing upuan na parang isang reyna. Sa harap niya, si Doña Malvar ay tila unti-unting lumiliit, kahit papilit nitong itinatayo nang tuwid ang kanyang likod. Ang amoy ng mamahaling kape ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy ng mansyon. Para kay Claire, bawat sulok ng bahay na ito ay may dalang alaala ng hapdi. Ang sahig na kailangan niyang pakintabin hanggang sa sumakit ang kanyang likod. Ang mga kurtinang kailangan niyang laban ng kamay. At ang bawat panlalait na tinanggap niya sa ilalim ng bubungang ito. Miss Vallerine, direktahan na tayo. Wika ni Doña Malvar, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng puot at desperasyon. Kailangan ng Villarreal Corporation ng 50 milyong piso para sa initial rehabilitation. Ang iyong pangalan ay kilala
sa pagliligtas ng mga nalulunod na kumpanya. Ano ang kailangan mo para bitawan ang pondong iyon? Dahan-dahang inilapag ni Claire ang kanyang tasa ng tsa. Ang mahinang pagtamama ng porselana sa baso ng mesa ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. I don't just invest in companies, Doña Malvar. I invest in legacies. Simula ni Claire, ang Villa Real ay may pangalan, ngunit ang pangalang iyon ay nababalot na ng dumi. Maraming chismis, maraming iskandalo, kabilang na ang pagkamatay ng dati ninyong manugang. Napatigas ang panga ni Marco na nakatayo sa gilid. Wala nang kinalaman ang nakaraan sa negosasyong ito, Miss Vallerine. It was a tragedy, yes, but we have moved on. Have you? Tinasa ni Claire ng kilay ang lalaki. If I am to put my money here, I need to be sure that the foundations are solid. I don't want to build a skyscraper on a graveyard of secrets. Tumayo si Claire at naglakad patungo sa isang malaking portrait sa pader. Doon ay nakapinta ang pamilya Villarreal, si Doña Malvar, si Marco, at ang yumaong si Don Villarreal. Wala doon si Sol. Kahit kailan ay hindi siya naging bahagi ng kanilang imahe. I have a condition, wika ni Claire habang nakatalikod sa kanila. The investment will be released in 3 tranches. But before the first centavo hits your account, I want to stay here, sa mansyong ito, for 1 week. What? Sabay na bulalas ni Marco at Doña Malvar. I need to feel the soul of this house, the brand culture. Paliwanag ni Claire, ang kanyang boses ay puno ng pait na itinago sa ilalim ng profesionalismo. Gusto kong makita kung paano ninyo pinapatakbo ang inyong araw-araw na buhay. If you are as disciplined and honorable as you claim to be, then the money is yours. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang hiling ni Claire ay kakaiba, mapangahas at delikado. Maraming lihim ang nakatago sa loob ng mga pader na ito, mga lihim na hindi dapat makita ng isang tagalabas. Ngunit ang banta ng pagbangkarote ay mas nakakatakot kaysa sa presensya ng isang babaeng Singaporean. Staying here is unconventional, Miss Vallerine. Pag-aalinlangan ni Doña Malvar. But if that is what it takes to secure the partnership, then we shall welcome you as our most honored guest. Perfect. Sagot ni Claire. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang nakakatakot na paraan. I want the room at the end of the hallway on the 2nd floor. The one with the balcony. Namilog ang mga mata ni Marco. Iyon ang dating silid nila ni Sol. Ang silid kung saan nagsimula at natapos ang buhay ng babaeng itinapon niya. That room is under renovation. Mabilis na pagsisinungaling ni Marco. Then finish it by tonight. Utos ni Claire, walang bahid ng pagtatanong. Diyan ko gustong manatili. Gusto kong maramdaman ang simoy ng hangin mula sa balkonaheng iyon. Nang lumabas si Claire mula sa mansyon patungo sa naghihintay na sasakyan ni Jonathan, ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pagpasok niya sa bahay na yon ay parang pagpasok sa loob ng tiyan ng isang halimaw na minsan na siyang nilamon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may dala ng lason. You're playing with fire, Claire, sabi ni Jonathan nang pumasok siya sa loob ng sasakyan. Staying there. It will trigger your trauma. Let the trauma be my fuel, Jonathan, sagot ni Claire habang nakatingin sa mansyon mula sa bintana. The prey has invited the predator into its den, at sa gabing ito, magsisimula ang mga bulong na hindi nila matatatakasan. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan ang mga Villarreal sa loob ng kanilang naghihingalong palasyo. Hindi nila alam na ang kanilang tagapagligtas ay ang mismong multo na pilit nilang ibinaon sa limot. At ang bawat hakbang nito sa loob ng kanilang tahanan ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling impyerno. Ang bawat hakbang ni Claire sa mahabang pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling floor wax ay hindi nagbago, ngunit ang hangin ay mas mabigat ngayon. Tila ba ang bawat hininga
ay puno ng mga lihim na pilit ibinabaon sa limot. Nang pumasok siya sa silid na nasa dulo ng pasilyo, ang silid na may balkonahe, sinalubong siya ng isang malamig na simoy ng hangin. Nakabukas ang pinto ng balkonahe, ang mismong lugar kung saan ang kanyang mundo ay gumuho 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga daliri na ngayon ay may maayos na manicure ay dumaan sa malamig na bakal. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng pagkakataong yon. Ang marahas na pagtulak ni Marco, ang pagkawala ng kontrol, at ang huling sulyap sa mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Miss Vallerine, handa na po ang inyong mga gamit. Ang boses ni Aling Puring, ang matandang katulong na nag-iisa na lamang na nakakaalam ng hirap na dinanas ni Sol, ay bumasag sa katahimikan. Nang lumingon si Claire, nakita niya ang matanda na nakatayo sa may pintuan. Nanginginig ang mga kamay at tila ba may nakikitang multo sa kanyang harap. Lumapit si Claire at hinawakan ang kamay ng matanda. Salamat, Aling Puring. Mukhang matatag pa rin ang mansyong ito kahit marami na ang nagbago. Napatitig si Aling Puring sa mga mata ni Claire. May isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa mga mata ng matanda. Isang pagkilalang agad ding pinalitan ng takot. Ang mga mata mo, ma'am. Tila ba? Tila ba ano, Aling Puring? Tanong ni Claire, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may babala. Wala po, ma'am. Paumanhin po. Mabilis na sagot ng matanda bago nagmamadaling lumabas. Nang sumapit ang hating gabi, nagsimula na ang tunay na dula. Mula sa kanyang maleta, inilabas ni Claire ang isang maliit na bote ng langis. Hindi ito mamahaling pabango, kundi isang murang halimuyak ng sampagwita, ang paboritong amoy ni Sol na dati ay kinasusuklaman ni Doña Malvar dahil amoy mahirap daw ito. Dahan-dahang lumabas si Claire at naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa tapat ng silid ni Doña Malvar. Pinahiran niya ng kaunting langis ang ilalim ng pinto ng matanda. Pagkatapos, tumuloy siya sa tapat ng silid ni Marco. Iniwan niya doon ang isang piraso ng asul na sinulid, ang mismong kulay ng polong tinatahi niya noong gabing mahulog siya. Bumalik si Claire sa kanyang silid at kinuha ang isang maliit na device. Sa isang pindot lamang, isang mahina at malayong tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa mga pasilyo, ang ritmo ng isang lumang makina na tumatakbo sa gitna ng katahimikan. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para marinig ng sinumang may guilty na konsensya. Sa loob ng kanyang silid, napabalikwas ng bangon si Doña Malvar. Ang kanyang ilong ay agad na nakalanghap ng pamilyar na amoy. Sampagwita, bulong niya sa dilim. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hinanap niya ang kanyang tranghat sa tabi ng kama, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nanghihina. Sol? Hindi. Patay na ang babaeng yon. Samantala, lumabas si Marco sa kanyang silid, balisa at hindi makatulog. Nang yumuko siya para ayusin ang kanyang tsinelas, nakita niya ang asul na sinulid sa sahig. Pinulot niya ito. At tila ba nakaramdam siya ng isang matalim na tusok sa kanyang puso. Kasabay nito, ang mahinang tunog ng makina ng pananahi ay pumasok sa kanyang pandinig. Sino yan? Sigaw ni Marco sa gitna ng dilim, ngunit ang tanging sumagot ay ang sarili niyang echo. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo. Sa silid, kung saan nananatili si Claire, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng balkonahe at ang puting kurtina ay humahampas sa hangin. Tila ba isang anyo ng babaeng nakaputing duster na nakatayo doon. Sol, ang tawag ni Marco. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Dahan-dahang humarap ang anyo mula sa balkonahe. Hindi ito ang duguan at wasak na si Sol. Ito si Claire, lalong nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Hindi ka ba makatulog, Marco? Tanong ni Claire. Ang boses ay tila isang kanta mula sa hukay. Baka dahil masyadong maingay ang iyong nakaraan, o baka dahil masyadong malakas ang bulong ng konsensya sa loob ng bahay na ito.
Napahawak si Marco sa pader. Ang amoy ng sampagita ay tila sumasakal sa kanya. Anong, anong ingay? Wala akong naririnig. Ganun ba? Lumapit si Claire. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog. Sabi nila, ang mga pader daw dito ay may memorya. At ang mga taong namatay ng may galit, hindi kailanman umaalis sa lugar kung saan sila kinuhaan ng buhay. Tumalikod si Claire at pumasok muli sa kanyang silid. Iniwan si Marco na nanginginig sa gitna ng pasilyo. Sa gabing iyon, walang nakatulog sa mansyon ng mga Villarreal. Ang bawat kaluskos ng hangin, ang bawat amoy ng bulaklak, at ang bawat asul na sinulid ay naging isang sumpa na dahan-dahang gumigiba sa kanilang katinuan. Ang pinakamatalim na patalim ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa mismong dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claire habang pinapanood niya mula sa itaas ng hagdan ang mag-inang Villarreal sa hapagkainan. Hindi na ang marangyang agahan na dati ay puno ng pagyayabang ang naroon. Sa halip, ang paligid ay balot ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang bawat isa sa kanila ay naghihintay kung sino ang unang maglalabas ng pangil. Ang mga mata ni Doña Malvar ay malalim ang itim sa ilalim, epekto ng mga gabing walang tulog dahil sa amoy ng sampagwita at mga bulong sa dilim. Habang si Marco naman ay panandali ang nanginginig ang mga kamay habang humahawak ng kutsara. Ang paranoia ay tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kanilang katinuan. Miss Vallerine, join us. Anyaya ni Doña Malvar, bagaman ang kanyang boses ay tila isang pagod na kaskas ng tuyong dahon. Lumapit si Claire. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Salamat, Doña Malvar. Nakita ko ang financial reports kagabi. Napansin ko na may malaking butas sa operational funds ng kumpanya. Tila ba may isang taong dahan-dahang kinukuha ang pondo para sa sarili nilang interes. Biglang napatigil si Marco sa pag-inom ng kape. Tumingin siya ng mabilis kay Claire at pagkatapos ay sa kanyang ina. What are you implying, Miss Vallerine? Nothing, Marco, sagot ni Claire habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Sinasabi ko lang na sa isang kumpanyang lumulubog, ang unang tumatalon ay ang mga daga na may dalang sako ng ginto. I hope the one I'm dealing with is not a rat. Pagkatapos ng agahan, palihim na nilapitan ni Claire si Marco sa library. Sa ilalim ng mga anino ng malalaking estante ng libro, iniabot niya sa lalaki ang isang piraso ng papel, isang bank slip na nagpapakita ng isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang pribadong account sa pangalan ni Marco. Para saan ito? Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtataka. A gift, Marco. Tugon ni Claire. Ang kanyang boses ay parang isang matamis na lason. Alam kong kontrolado ng ina mo ang lahat ng pera mo. Alam ko rin na may mga utang ka sa labas na hindi niya alam. Isipin mo ito bilang security fund mo. Para kung sakaling bumagsak ang lahat, mayroon kang masasandalan na hindi alam ni Doña Malvar. Kumislap ang kasakiman sa mga mata ni Marco. Ang lalaking ito, na minsan ay pumatay para sa pera, ay madaling nahulog sa pain. Bakit mo ito ginagawa? Dahil naniniwala ako na ang isang lalaking tulad mo ay nararapat na magkaroon ng sariling kapangyarihan. Pagsisinungaling ni Claire, habang sa loob-loob niya ay nandidiri siya sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit hindi doon nagtapos ang plano. Sa kabilang banda, sinigurado ni Claire na aksidenteng maiiwan ang bank slip sa ibabaw ng lamesa ni Doña Malvar nang hapon ding iyon. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Malvar na puno ng galit at pagtataksil. Hayop ka, Marco! Magnanakaw! Sigaw ng matanda. Lahat ng ginawa ko,
Lahat ng isinakripisyo ko para sa pamilyang ito. Tapos nakuha mo pa akong pagnakawan? Gagamitin mo ang pera ng kumpanya para sa sarili mong kalayawan. Mama, hindi sa akin yan. Fine frame up lang ako. Ganti ni Marco. Ngunit ang kanyang depensa ay mahina dahil ang bank slip ay malinaw na nakapangalan sa kanya. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita ko ang mga pirma mo. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay bumalot sa silid, isang sampal na tila ba narinig hanggang sa kabilang kanto. Mula sa madilim na sulok ng balcony sa itaas, nakatayo si Claire habang pinapanood ang nagaganap na gulo sa ibaba. Ang mag-inang Villarreal na dati ay nagtutulungan upang patayin siya, ay ngayon ay parang mga asong naglalaban sa isang piraso ng buto. Ang bawat salitang masakit, bawat sumbat, at bawat patak ng luha ng galit sa pagitan nila ay isang musika sa pandinig ni Claire. Sige lang, magsakmalan kayo. Bulong ni Claire sa hangin habang hinahaplos ang kanyang braso na dati ay may paso ng sabaw. Iyan ang halaga ng inyong katapatan. Isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Nabalik lamang ang diwa ni Claire nang makita niyang tumatakbo si Marco palabas ng bahay habang si Doña Malvar ay napaupo sa sahig, humihingal sa galit at tila ba tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang unang lamat sa kanilang pundasyon, isang lamat na hindi na kailanman maayos ng anumang halaga ng pera. Ang laso ng hinala ay nagsimula ng dumaloy at alam ni Claire na sa susunod na pagkakataon, hindi na lamang sampal ang magaganap, kundi isang tuluyang pagguho. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit mas malalim pa ang hiwa kaysa sa anumang patalim. At ang pinakamasakit na sugat ay ang katotohanang ang taong hiningan mo ng proteksyon ay siya palang kukuha ng iyong huling hininga. Habang ang mansyon ay balot ng katahimikan, pagkatapos ng marahas na pag-aaway ni Marco at Doña Malvar, si Claire ay naroon sa loob ng madilim na library. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang cellphone habang binabasa ang mga dokumentong ipinadala ni Jonathan. Sa bawat salitang binabasa niya, tila ba unti-unting nagyayelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Isang lumang report mula sa isang mekaniko ang hawak niya. Ang report na ito ay hindi kailanman nakarating sa pulisya 10 taon na ang nakalilipas nang mamatay ang ama ni Marco, si Don Vicente Villarreal, sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. The brake lines were intentionally cut. Ang nakasulat sa mantsadong papel. It was not an accident. It was murder. Naalala ni Claire si Don Vicente. Siya ang tanging tao sa bahay na ito na tumingin sa kanya ng may dignidad. Naalala niya ang pagkakataong binigyan siya ng matanda ng isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy. Huwag kang bibitiw, Sol. Ang tunay na kayamanan ay wala sa bulsa, kundi sa kaluluwa. Ang huling bilin nito sa kanya bago ang nakamamatay na biyahe. Nabalik ang diwa ni Claire nang makarinig siya ng mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang cellphone. Pumasok si Marco, amoy alak at tila bapasan ang buong mundo. Hindi niya napansin si Claire sa dilim hanggang sa magsalita ito. Masyadong madilim para uminom mag-isa, Marco. Wika ni Claire. Ang boses ay parang isang bulong mula sa kabilang mundo. Nagulat si Marco at napasandal sa pintuan. Miss Vallerine, Claire, anong ginagawa mo rito? Binabasa ko ang kasaysayan ng pamilyang ito. Lumapit si Claire sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Ang iyong ama, si Don Vicente, sabi nila ay isang mabuting tao siya. Sayang, at hindi ko siya nakilala. Napalunok si Marco. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama ay tila isang sampal sa kanyang lasing na kaisipan. He was a great man. Isang aksidente ang kumuha sa kanya. Isang malagim na pagkakataon. Isang pagkakataon o isang desisyon. Tinitigan ni Claire ang mga mata ni Marco. Naghahanap ng anumang bakas ng guilt. Sabi nila, bago siya mamatay,
Balak niyang baguhin ang kanyang testamento. Balak niyang iwan ang malaking bahagi ng kumpanya para sa isang charity at para sa magiging asawa mo. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang alak ay dahan-dahang kumalat sa sahig, parang itim na dugo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Paano mo nalaman ang tungkol sa testamento? Nanginginig ang boses ni Marco. Secrets have a way of crawling out of the grave, Marco. Bulong ni Claire habang lalong lumalapit. Lalo na kung ang mga lihim na yon ay may kinalaman sa isang gunting na pumutol sa preno ng isang sasakyan. Isipin mo, kung buhay pa ang iyong ama, hindi sana kayo naghihirap ngayon. Hindi mo sana kailangang pumatay ng iba pang tao para sa pera. Sa sobrang takot at kalituhan, biglang hinawakan ni Marco ang mga balikat ni Claire. Sino ka ba talaga? Bakit mo ba ito ginagawa sa amin? Bakit parang alam mo ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay na ito? Hindi natakot si Claire. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Marco at dahan-dahang inalis ito sa kanyang balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ng lalaki. Ako ang iyong tagapagligtas, Marco. Ang boses ni Claire ay puno ng pait. O baka naman ako ang iyong kabayaran. Isipin mo ito, kung ang sarili mong ama ay nagawa mong itapon para sa kapangyarihan, ano pa kaya ang magagawa mo sa isang babaeng nagmahal sa iyo ng buo? Iniwan ni Claire si Marco na nakatayo sa gitna ng mga basag na kristal. Lumabas siya ng library at dumiretso sa kanyang silid. Doon, sinalubong siya ni Jonathan na kanina pa naghihintay sa dilim ng balkonahe. Nalaman mo na? Tanong ni Jonathan. Hindi lang basta pera ang dahilan kung bakit niya ako pinakasalan noon, Jonathan. Wika ni Claire habang nanginginig ang buong katawan. Pinakasalan niya ako dahil alam niyang sa akin ipapamana ni Don Vicente ang lahat. At nang mamatay ang matanda, kailangan niya akong alisin para makuha ang pera. Ang buong 5 taon ko ay isa lamang mahabang paghihintay para sa aking kamatayan. Yumakap si Claire kay Jonathan, ang tanging kanlungan niya sa gitna ng bagyo. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa loob ng operating room sa Singapore. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang matinding pagnanais na makitang wasak ang bawat piraso ng buhay ni Marco. Claire, may isa pa akong nahanap, seryosong wika ni Jonathan. Ang mekanikong pumutol ng preno. Hindi siya namatay sa aksidente gaya ng iniisip mo. Buhay siya at nasa ilalim siya ng proteksyon ni Doña Malvar. Nalaki ang mga mata ni Claire. Isang bagong piraso ng puzzle ang nahulog sa kanyang harapan. Kung buhay ang mekaniko, ibig sabihin ay hawak ni Doña Malvar ang leeg ni Marco. At kung hawak niya ang leeg ni Marco, ibig sabihin ay may mas malalim pang dahilan kung bakit kailangang mamatay si Sol. Hanapin mo siya, Jonathan. Utos ni Claire. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong malaman kung ano ang huling sinabi ni Don Vicente bago bumangga ang sasakyan. Habang nakatingin si Claire sa madilim na langit, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang rosaryong kahoy na itinago niya sa loob ng maraming taon ay tila nag-iinit sa kanyang bulsa. Ang katarungan ay malapit na, ngunit bago ito dumating, kailangang dumaan muna sila sa apoy. Walang puwang ang awa sa mga taong pabigat sa pamilya, Beata. Kung gusto mong manatili sa pamamahay na ito, kailangang marunong kang magsakripisyo. Ang boses ni Marco ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakababatang kapatid. Sa loob ng madilim na opisina, nakaupo si Beata. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang makapal na dokumento. Siya ang bunsong Villarreal, ang tahimik na saksi sa lahat ng kalupitan ng kanyang ina at kuya. Ngunit ngayon ay siya na ang isinasalang sa apoy. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakatitig si Claire.
Nakita niya ang sarili niya kay Beata, ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang desperadong pagnanais na mahalin ng isang pamilyang wala namang puso. Ang dokumentong pinapapirmahan ni Marco ay isang waiver ng lahat ng karapatan ni Beata sa natitira nitong trust fund mula sa kanilang ama. Gusto ni Marco na ubusin ang huling sentimo para sa sarili niyang mga utang. Pero kuya, ito na lang ang naiwan sa akin ni Papa. Hikbi ni Beata. Ang kanyang boses ay tila isang batang naliligaw sa dilim. Paano na ako kung mawala pa ito? Huwag kang madamot. Ang marahas na paghampas ni Marco sa mesa ay yumanig sa buong silid, isang tunog na nagpatalon sa puso ni Beata. Ang kumpanya ang uunahin natin bago ang luho mo. Pumirma ka na. Nang hindi na makatiis si Claire, dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy na nagpatahimik sa nagbabagang tensyon. Masyadong mainit ang gabi para sa ganitong uri ng usapan, Marco. Wika ni Claire, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Lumapit siya kay Beata at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Beata, iwan mo muna kami ng kuya mo. Mukhang kailangan niya ng paalala kung paano ba talaga maging isang tunay na Villarreal. Nang makalabas si Beata, hinarap ni Claire si Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkamuhi. Napilit niyang itinatago sa likod ng isang profesional na mukha. You're pathetic, Marco. Pagkatapos ng asawa mo, ang sarili mo namang kapatid ang sisirain mo. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa sarili mo na kailangan mong magnakaw sa mga taong nagtitiwala sa'yo? Wala kang pakialam dito, Claire. Ito ay usaping pamilya. Sigaw ni Marco. Ngunit bakas sa kanyang tinig, ang takot na baka hindi makuha ang investment ni Claire kung itutuloy niya ang kanyang balak. Lahat ng usaping may kinalaman sa perang ilalabas ko ay may pakialam ako. Sagot ni Claire habang tinititigan ng lalaki ng diretsyo. Subukan mong galawin ang pera ni Beata at sisiguraduhin kong hindi ka makakakita ng kahit isang sentimo mula sa akin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Claire. Alam niyang hindi titigil si Marco. Habang naglalakad siya sa hardin upang makalanghap ng sariwang hangin, nakita niya ang sasakyan ni Beata na mabilis na lumalabas ng gate. May kakaiba sa paraan ng pagpapatakbo nito. Tila ba wala itong direksyon. Agad na sumunod si Claire gamit ang kanyang sasakyan. Ramdam niya ang isang matinding kaba. Naalala niya ang preno ng sasakyan ni Don Vicente. Naalala niya ang paraan ng paglutas ni Marco sa mga problemang humaharang sa kanyang daan. Please, Beata, wag. Bulong ni Claire habang pinapabilis ang kanyang takbo. Sa isang madilim at kurbadang bahagi ng kalsada, nakita ni Claire ang sasakyan ni Beata na nagsisimulang mag-swerving. Ang mga brake lights nito ay paulit-ulit na bumubukas-sara, ngunit hindi bumabagal ang takbo. Papunta ito sa isang malalim na bangin. Sa isang mabilis na desisyon, pinuwesto ni Claire ang kanyang sasakyan sa harap ng kay Beata. Hinahayaan niyang mabangga ang likuran ng kanyang mamahaling kotse para lamang mapabagal ang takbo nito. Ang tunog ng pag-uumpugan ng metal ay umalingaw-ngaw sa paligid. Isang marahas na paghinto na nag-iwan ng usok at amoy ng sunog na gulong. Nang tumigil ang dalawang sasakyan, mabilis na lumabas si Claire at tumakbo patungo sa pintuan ni Beata. Nakita niya ang dalaga na nakasandal sa manibela, nanginginig at umiiyak ng malakas. Beata, ayos ka lang ba? Sigaw ni Claire habang pilit na binubuksan ang pinto. Nang maiangat ni Beata ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Claire, ang preno. Ayaw gumana ng preno. Kinuha ni Claire ang kamay ni Beata at niyakap ito ng mahigpit. Alam ko Beata, nandito na ako. Ligtas ka na. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng kalsadang iyon, isang ugnayan ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa-biktima ng iisang halimaw. Kinuha ni Claire ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang mekaniko.
Ngunit bago pa man dumating ang tulong, isang mahalagang bagay ang napansin ni Claire sa ilalim ng sasakyan ni Beata. Isang maliit na piraso ng putol na kabol, ang mismong lagda ng krimen ni Marco. "Claire!" bulong ni Beata, habang nakahilig sa balikat ni Claire. "Bakit mo ako iniligtas? Hindi mo naman ako kaano-ano." Tumingin si Claire sa malayo. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Dahil minsan na akong walang nagawa para iligtas ang sarili ko. At hindi ko hahayaang may isa pang buhay na masira sa ilalim ng mga kamay ng mga Villarreal." Tumingala si Beata kay Claire at sa sandaling iyon, ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang matinding katapatan. "Tulungan mo ako, Claire. Ayoko na sa pamilyang ito. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, pati ang tungkol sa gabing nahulog si Saul." Nanigas ang buong katawan ni Claire. Ang piraso ng puzzle na matagal na niyang hinahanap, ang saksi sa kanyang pagkahulog, ay nasa harap na niya. "Anong alam mo tungkol sa gabing iyon, Beata?" tanong ni Claire. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila ba lalabas sa kanyang dibdib. Bago makasagot si Beata, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig nila mula sa malayo. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan. Ang tindig nito ay pamilyar at nakakatakot. Si Makoto Tanama. Hindi lahat ng patay ay nananatili sa ilalim ng lupa, lalo na kung ang katarungan ay hindi pa nila nakakamit. Minsan, ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang makita ang iyong sarili sa salamin at makita doon ang mukha ng iyong mga kasalanan. Ang gabi sa mansyon ng mga Villarreal ay tila mas lalong dumilim pagkatapos ng insidente sa kalsada. Bagaman nakabalik na sila, ang tensyon sa loob ng bahay ay tila isang baril na anumang oras ay handang pumutok. Si Marco ay nagkukulong sa kanyang silid, dala ng matinding paranoia na baka malaman ng lahat ang ginawa niya kay Beata. Samantala, si Doña Malvar ay tila unti-unti nang nawawala sa kanyang sarili. Laging may hawak na tranghat, ngunit ang mga dalangin ay napalitan na ng mga bulong ng takot. Sa loob ng madilim na silid ni Doña Malvar, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila sa tapat ng kanyang paboritong antigong salamin. Ito ang salamin kung saan niya tinitingnan ang kanyang sarili tuwing umaga upang tiyakin na ang kanyang amor propyo ay nananatiling buo. Ngunit sa gabing ito, ang salamin ay may ibang ipinapakita. Dahan-dahang lumapit si Claire sa pintuan, kasama si Beata. May hawak silang tablet na konektado sa mga hidden camera at projectors na palihim na inilagay ni Jonathan sa loob ng silid ng matanda. "Watch closely, Beata," bulong ni Claire. "Dito mo makikita ang tunay na anyo ng reynang sinasamba mo." Sa loob ng silid, nagsimulang lumitaw ang isang manipis na usok na may kasamang amoy ng sampagita at amoy ng dagat. Ang amoy ng gabing nahulog si Saul. Isang anino ang dahan-dahang nabuo sa ibabaw ng salamin ni Doña Malvar. Hindi ito malinaw, ngunit sapat na para makita ang hugis ng isang babaeng buntis na may hawak na dugo ang asul na polo. "Saul?" Ang boses ni Doña Malvar ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. "Umalis ka na. Binayaran ko na ang lahat ng misa para sa'yo. Bakit ka pa narito?" Isang mahinang boses ang umaling-awngaw sa paligid. Isang recording ng boses ni Saul na dumaan sa isang synthesizer upang magmukhang galing sa kabilang mundo. "Ang pera. Ang 50 milyon. Nakuha niyo na ba, Mama? Masaya ba kayo sa halaga ng buhay namin ng apo niyo?" "Tumigil ka!" sigaw ng matanda habang itinatapon ang kanyang tranghat sa salamin. "Hindi ko ginusto yon. Si Marco ang nagtulak sa'yo. Ako lang ang nakakita. Ako lang ang nag-utos na linisin ang lahat. Hindi dapat tayo maghirap dahil lang sa isang katulad mo." Napahawak si Beata sa kanyang bibig. Ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisngi.
Ang kumpirmasyong narinig niya mula sa sariling bibig ng kanyang ina ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang lahat ng hinala niya noon ay totoo. Ang kanyang pamilya ay mga mamamatay tao. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, Claire. Hikbi ni Beata sa dilim ng pasilyo. Ang sarili kong ina, ang sarili kong kapatid, pinatay nila ang isang inosenteng sanggol. Iyan ang mundong kinagisnan mo, Beata. Wika ni Claire, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. At ang multong nakikita niya ngayon ay hindi pa sapat. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng takot na naramdaman ni Sol bago siya tumama sa kalsada. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Malvar. Lumingon si Claire at Beata. Doon ay nakatayo si Marco, may hawak na bote ng alak, ang mga mata ay naniningkit sa galit at kalituhan. Nakita niya ang tablet sa kamay ni Claire. Nakita niya ang pag-iyak ni Beata. Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Anong nilalaro niyo? Dahan-dahang humarap si Claire sa kanya. Hindi na niya itinago ang kanyang mukha. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, ang kanyang aura ay tila isang anghel ng kamatayan. Hindi ito laro, Marco, sabi ni Claire habang naglalakad patungo sa kanya. Ito ang katotohanang pilit ninyong ibinaon. Gusto mo bang makita ang nasa loob? Gusto mo bang marinig kung paano ka isinuko ng sarili mong ina para lamang isalba ang kanyang sarili? Sinungaling ka! Akmang susugurin ni Marco si Claire, ngunit mabilis na humarang si Beata. Huwag mong hawakan si Claire, kuya! Sigaw ni Beata. Ang kanyang boses ay puno ng puot na ngayon lang narinig ni Marco. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa niyo kay Sol. Alam ko na ang ginawa mo sa preno ng sasakyan ko. Isang halimaw ka, Marco. Isang halimaw kayong dalawa ni Mama. Nabitawan ni Marco ang bote ng alak. Ang tunog ng pagbasag nito ay tila hudyat ng pagguho ng huli nilang depensa. Mula sa loob ng silid, narinig nila ang isang hysterical na tawa ni Doña Malvar, isang tawang puno ng kabaliwan. Nandito na siya. Nandito na ang batang walang muka. Ang boses ng matanda ay tila isang kanta ng isang baliw. Tumingin si Claire kay Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang hindi na kailangang maghintay ng matagal, Marco. Ang impyerno ninyo ay nagsimula na rito sa loob ng inyong sariling bahay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang tunog ang narinig nila mula sa ibaba ng mansyon. Ang malakas na busina ng maraming sasakyan at ang mga asul at pulang ilaw na tumatagos sa mga bintana. Ang mga pulis ay narito na, ngunit hindi dahil sa tawag ni Claire. Isang estranghero ang pumasok sa gate, isang lalaking may dalang isang envelope na may selyo ng korte. Lumingon si Claire kay Jonathan, nakapapasok lang din sa pintuan. Ang mukha ni Jonathan ay seryoso at may dalang masamang balita. Claire, kailangan nating umalis dito, bulong ni Jonathan. May ibang nag-file ng kaso laban sa mga Villarreal at kasama ang pangalan mo sa mga iniimbestigahan. Pakasalan mo ako, Claire. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay at ibibigay ko sa iyo ang buong mundo ng mga Villarreal. Ikaw lang ang makakapagsalba sa amin ngayon. Ang boses ni Marco ay basag, puno ng desperasyon na pilit niyang ikinukubli sa likod ng isang huwad na pagkagusto. Sa loob ng library, na puno ng alikabok ng mga lumang dokumento, nakaluhod ang lalaking minsan ay itinuring ni Sol na kanyang langit. Ngunit para kay Claire, ang nakaluhod na lalaking ito ay mukhang isang asong nagmamakaawa para sa isang piraso ng buto. Dahan-dahang itinaas ni Claire ang kanyang kamay, tila ba pinagmamasdan ng kanyang mga kuko, habang sa loob-loob niya ay nandidiri siya sa bawat segundong kailangan niyang huminga sa parehong hangin na nilalanghap ni Marco. Ang mga pulis na dumating kanina ay bahagi lamang ng isang administrative audit na palihim na niluto ni Jonathan upang lalong gipitin ang kumpanya. At ngayon, ang bitag ay handa na
para sa huling-huli. Marriage, Marco? Isang napakabigat na salita para sa isang negosasyong nagsimula sa pera. Wika ni Claire, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. Ngunit kung yan ang tanging paraan para matiyak ko ang aking investment, baka nga ito ang tamang hakbang. Kinuha ni Marco ang kamay ni Claire at hinalikan ang likod nito. Ang daitin ng kanyang mga labi sa balat ni Claire ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang katawan. Naramdaman ni Claire ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding pagkasuklam. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang idura ang lahat ng puot sa mukha ng lalaking ito. Ngunit nanatili siyang estatwa. Pero bago ang lahat, Marco, dagdag ni Claire habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay, gusto kong pirmahan mo ito, isang prenuptial agreement at isang collateral transfer. Kung magpapakasal tayo, ang lahat ng natitirang assets ng Villarreal, pati na ang mansyong ito, ay ililipat sa ilalim ng aking pangalan bilang proteksyon sa aking 50 milyong piso. Napatitig si Marco sa dokumentong inilapag ni Claire. Lahat? Claire, pati ang mansyon, ito na lang ang natitira sa amin. Then don't marry me. Kibit balikat ni Claire. Hayaan mong kainin ng mga utang ang pamilya nyo. Hayaan mong mabulok ang kumpanya nyo sa ilalim ng mga kasong isinampan ng gobyerno. The choice is yours, my dear. Dahil sa takot na mawala ang lahat, kinuha ni Marco ang ballpen. Ang bawat kaskas ng panulat sa papel ay tila musika sa pandinig ni Claire. Ito na ang huling pako sa kabaong ng mga Villarreal. Sa isang pirma, ang lahat ng pinaghirapan ni Don Vicente na ninakaw ni Marco ay sa kanya na. Pagkatapos pumirma, tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit kay Claire. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa baywang ni Claire at inilapit ang kanyang mukha. Mula ngayon, Claire, wala nang sol na hahadlang sa atin. Ikaw na ang bagong reyna ng bahay na ito. Ipinikit ni Claire ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang hininga ni Marco sa kanyang leeg. Ang bawat haplos nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang kaluluwa. Ito ang Judas kiss. Ang halik ng pagtataksil na ibinibigay niya pabalik sa lalaking unang nagtaksil sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Claire nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Doon ay nakatayo si Jonathan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at gulo habang pinapanood ang tagpong iyon. Hindi nakaimik si Jonathan. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang lamat sa plano ni Claire. Excuse me, Marco. I need to check on the catering for our engagement dinner. Paalam ni Claire. Pilit na kumakawala sa yakap ni Marco. Nagmamadaling lumabas si Claire at hinabol si Jonathan sa hardin. Ang hangin ng gabi ay malamig. Tila ba sinusubukang linisin ang dumi na nararamdaman ni Claire sa kanyang katawan. Jonathan! Magpaliwanag ako. Sigaw ni Claire habang hinahabol ang lalaki. Tumigil si Jonathan at humarap sa kanya. Anong ipapaliwanag mo, Claire? Na kailangan mong magpakasal muli sa lalaking pumatay sa anak nyo para lang sa paghihiganti? Nakikita mo ba ang sarili mo? Nagiging katulad ka na nila. Ito lang ang paraan, Jonathan. Kailangan kong makuha ang lahat para wala silang matira. Hikbi ni Claire, ang kanyang matigas na maskara ay unti-unting nababasag. Hindi, Claire. Ito ang gusto mo dahil hindi mo pa rin matanggap na mahal mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Ang mga salita ni Jonathan ay tila isang sampal na nagpatahimik kay Claire. Bago pa makasagot si Claire, narinig nila ang isang kaluskos mula sa likuran ng mga halaman. Doon ay nakatayo si Marco. Hawak ang isang jacket ni Claire na naiwan sa library. Ang kanyang muka ay balot ng dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa dalawa. Claire, bakit ka umiiyak? At bakit kasama mo ang investor na ito sa ganitong oras? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Umihip ang isang malakas na hangin at sa hindi inaasahang pagkakataon,
Ang silk robe ni Claire ay bahagyang nahawi sa kanyang balikat. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay tumambad ang isang maliit at lumang peklat. Isang peklat na nakuha ni Sol noong bata pa siya. Isang hugis na tila isang bituin na tanging si Marco lang ang nakakaalam. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang balikat ni Claire. Pilit na tinitingnan ang markang iyon. Ang peklat na ito, bulong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pagkilala. Tanging si Sol lang ang may ganitong marka. Claire, sino ka ba talaga? Kasi hindi sapat ang isang peklat upang ibalik ang isang patay, Marco. Ngunit kung minsan, sapat na ito upang gisingin ang isang nakabaong konsensya. Ang hangin sa hardin ay tila tumigil sa pag-ihip. Bawat segundo ay parang isang oras na nagdaraan habang ang mga mata ni Marco ay nakapako sa maliit na hugis bituing peklat sa balikat ni Claire. Ang takot na gumagapang sa mukha ng lalaki ay malinaw na nakikita sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Nanginginig ang kanyang kamay nang subukan niyang haplusin ang balat ni Claire. Sol? Ang pangalang yon ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang bulong. Tila natatakot siyang marinig ng hangin ang kanyang sinabi. Ngunit hindi nagpatinag si Claire. Sa halip na matakot, mabilis niyang inayos ang kanyang robe at sinampal si Marco. Ang tunog ng kanyang palad sa pisngi ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang marahas na paggising mula sa isang panaginip. "Huwag mo akong hawakan!" Bulyaw ni Claire. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkasuklam. "Wala akong pakialam sa sinasabi mong Sol o kahit to sino man. Ang peklat na ito ay galing sa isang aksidente noong bata pa ako sa Singapore. Kung gagamitin mo ang asawa mong patay para lang maghanap ng kakulangan sa akin, kalimutan mo na ang kasal at ang investment ko." Tinalikuran ni Claire si Marco at mabilis na naglakad pabalik sa mansyon. Si Jonathan ay sumunod. Nag-iwan ng isang nagbabantang tingin kay Marco bago tuluyang naglaho sa dilim. Nang makarating sila sa silid ni Claire, napasandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo. "Muntik na, Jonathan. Muntik na." "I told you, Claire, you are playing too close to the fire." Seryosong babala ni Jonathan. "Kailangan na nating tapusin ito. Bukas ay ang malaking piging. Kailangan nating ilabas ang alas." "Handa na ang lahat." Tumango si Claire. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi mababali. "Nasaan ang huling ebidensya?" Iniabot ni Jonathan ang isang maliit na flash drive. "Nakuha ko na ang recording. Ang lahat ng sinabi ni Doña Malvar sa loob ng kanyang silid. Ang pag-amin niya sa plano nilang pagpatay kay Sol at ang papel ni Marco sa pagputol ng preno ng sasakyan ng kanyang ama. Pati ang pahayag ni Beata ay nakuha ko na." Hinawakan ni Claire ang flash drive na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ito ang sandatang puputol sa mga ulo ng mga ahas na sumira sa kanyang buhay. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na silid, nakaupo si Marco sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang peklat, ang amoy ng sampagwita, ang mga mata na minsan ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng apoy. Ang lahat ng ito ay hindi maaaring maging nagkataon lamang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng hepe ng pulisya na madalas niyang bayaran para itago ang kanyang mga dumi. "Chief, kailangan kong ipaimbestiga ang isang babae. Claire Vallerine. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang aksidente at sa kanyang mga operasyon sa Singapore." Utos ni Marco. "Gusto ko ang sagot bago magsimula ang piging bukas." Kinabukasan, ang buong mansyon ay abala para sa malaking engagement party at announcement ng investment ni Claire. Ang mga bulaklak ay dumating. Ang mga mamahaling alak ay inihanay.
at ang mga bisita mula sa mataas na lipunan ay nagsimulang dumating. Sa itaas, si Doña Malvar ay nag-aayos ng kanyang sarili sa harap ng salamin. Bagaman tila maayos ang kanyang panlabas na anyo, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng takot. Hindi na siya makatulog ng maayos. Ang bawat anino ay nakikita niya bilang si Sol. Pagbaba ni Claire sa hagdan, lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Nakasuot siya ng isang puting gown na puno ng mga kumikinang na bato, isang kabaong ng yaman na nagtatago sa isang patay na kaluluwa. Lumapit si Marco sa kanya, may hawak na isang baso ng alak at inabot ito kay Claire. "You look stunning, my dear," wika ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. May isang kakaibang kumpiyansa sa kanyang tinig. Isang kumpiyansang nanggagaling sa isang taong may hawak na lihim. Bago pa man makasagot si Claire, lumapit si Beata at hinawakan ang kamay niya. Ang mga mata ni Beata ay puno ng takot at pakiusap. "Claire, umalis na tayo. Nararamdaman ko na may mangyayaring masama." Ngunit umiling si Claire at nginitian ang dalaga. "Hindi tayo aalis, Beata. Magsisimula pa lang ang palabas." Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Marco ay tumunog. Isang mensahe mula sa hepe ng pulisya ang pumasok. Nang mabasa niya ang nilalaman, isang malapad at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Claire at bumulong sa kanyang tainga. "Nalaman ko na, Sol. Nalaman ko na ang tungkol sa doktor mo sa Singapore. At ngayon, ipapaalam ko sa lahat kung sino ka ba talaga. At kung paano ko tatapusin ang hindi ko natapos noon." Napasinghap si Claire. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib, ngunit hindi siya nagpahalata. Hinarap niya si Marco. Ang kanyang tingin ay matalim na parang patalim. "Kung ganun, Marco," malamig na sagot ni Claire, "magkita tayo sa entablado." Ang pinakamagandang entablado para sa isang kasinungalingan ay ang isang piging na puno ng mga taong nagbabalat kayo. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagbulalas, kahit pa ito ay nakabaon sa pinakamalalim na sementeryo ng kasaysayan. Ang malaking ballroom ng mansyon ay tila isang kahon ng musika kung saan ang bawat tao ay sumasayaw sa iisang ritmo ng pagkukunwari. Ang mga kristal na chandelier ay nagliliwanag, sumasalamin sa mga gintong kubyertos at mamahaling alak na patuloy na ibinubuhos. Sa isang banda, naroon si Doña Malvar, nakaupo sa kanyang upuang velvet, nakangiti sa mga kasosyo sa negosyo, ngunit ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, naghahanap ng mga aninong patuloy na sumasakal sa kanyang katinuan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Marco. Hawak niya ang isang mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng isang mayabang na ngiti. Nakatingin siya kay Claire, na nakatayo sa kabilang panig ng entablado, suot ang kanyang puting gown at isang ekspresyong kasing lamig ng yelo. Alam ni Marco ang katotohanan. Alam niya na ang babaeng ito, ang nagbigay sa kanila ng pag-asa, ay ang mismong asawang ipinagtulakan niya sa kamatayan 5 taon na ang nakararaan. Ngunit hindi siya natatakot. Plano niyang ipahiya si Claire, ang kunin ang pera sa pamamagitan ng pinirmahang kasunduan, at pagkatapos ay ipapatay itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang walang matitira. "Ladies and gentlemen," nagsimulang magsalita si Marco. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Ito ay isang espesyal na okasyon. Hindi lamang natin ipinagdiriwang ang muling pagbangon ng Villarreal Corporation, kundi pati na rin ang aking nalalapit na kasal sa ating tagapagligtas, si Miss Claire Vallerine." Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit bago pa man makapagsalita si Claire, itinaas ni Marco ang kanyang kamay upang patigilin sila. "Ngunit bago tayo mag-toast," patuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Claire. "Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang maliit na sikreto. Isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa aking magiging asawa. Dahil alam niyo ba,
Si Claire ay hindi isang banyagang investor. Siya ay mayroong nakaraan na hindi niyo aakalain. Akmang ibubuunyag na ni Marco ang pagkakakilanlan ni Sol nang biglang mag-iba ang kulay ng mga ilaw. Mula sa mainit na ginto, ang silid ay binalot ng isang malamig at asul na liwanag. Ang malaking projector screen na nasa likod ng entablado na inihanda para sana sa pagpapakita ng mga plano ng kumpanya ay biglang nag-iba ng palabas. Isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa mga speaker, ang marahas na patak ng ulan at ang paghikbi ng isang babae. Napatigil si Marco. Ang kanyang mikropono ay dahan-dahang bumaba. "Ano ito? Patayin niyo yan!" Sigaw niya sa mga tauhan. Ngunit ang mga tauhan ay pinalitan na ni Jonathan ng kanyang sariling mga tao. Ang video ay nagpatuloy. Lumitaw ang mukha ni Doña Malvar sa screen, kuha mula sa hidden camera sa kanyang silid. Noong gabing siya ay mag-collapse sa takot. Ang kanyang mukha ay balot ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nakadilat sa takot. "Sinabi ko na sa'yo, hindi ko ginusto yon." Ang nanginginig na boses ni Doña Malvar ay dinig ng lahat sa ballroom. "Ang pera sa insurance, ang 50 milyong dolyar. Iyon ang kailangan natin para hindi tayo mabangkarote. Oo, sinabi kong bayaran na niya ang utang na loob niya sa pamilyang ito. Oo, sinabi kong isa siyang basura. Pero si Marco ang nagtulak sa kanya. Si Marco ang pumatay kay Sol at sa anak niya." Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga babaeng nakagown ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang mga negosyante ay nagsimulang magbulungan. Ang lahat ay nakatitig kay Doña Malvar na ngayon ay nanginginig sa kanyang inuupuan. Ang kanyang amor propyo ay tuluyan ng gumuho. "Hindi totoo yan. Deepfake yan, isang paninira," sigaw ni Marco. Ngunit ang kanyang pagdepensa ay walang kwenta sa harap ng malinaw at nakakikilabot na pag-amin. Bago pa man makabawi si Marco, lumitaw ang susunod na video. Ito ay isang lalaking mekaniko, nakaupo sa isang madilim na silid at nagsasalita. "Ako po ang nagputol ng preno ng sasakyan ni Don Vicente Villarreal. 10 taon na ang nakararaan. Inutusan ako ni Marco Villarreal. Binayaran niya ako upang palabasin itong aksidente dahil ayaw niyang ilipat ng kanyang ama ang kumpanya sa iba." Nabitawan ni Marco ang mikropono. Ang matining na tunog ng feedback ay bumalot sa silid. Parang iyak ng isang naghihingalong hayop. Tumingin siya sa paligid. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga, ngayon ay puno ng pandidiri. Kahit ang kanyang ina, si Doña Malvar, ay nakatitig sa kanya nang may takot. Mula sa itaas ng entablado, dahan-dahang humakbang si Claire patungo kay Marco. Wala na ang maskara ng isang professional na investor. Ang kanyang tindig, ang kanyang pagtingin. Ito ay ang pagbabalik ni Sol. "Gusto mo akong ipakilala, Marco?" Ang boses ni Claire ay kalmado, ngunit parang talim ng espada. "Hayaan mong ako na ang gumawa." Humarap si Claire sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ngunit walang luha. "Ako si Sol Villarreal, ang asawang ipinagtulakan ninyo sa kamatayan upang makakuha ng pera. Ang inang nawalan ng anak dahil sa inyong kasakiman. Akala ninyo, napatay ninyo ako nung gabing iyon. Ngunit ang totoo, ang pinatay ninyo ay ang aking kahinaan at ang natira ay ang sumpa na tatapos sa pamilyang ito." Tumalikod si Claire at tinapunan ng tingin si Marco. "The show is over, Marco, but your hell is just beginning." Bago pa man makagalaw si Marco, bumukas ng malakas ang malalaking pinto ng ballroom. Sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang audit. Nandoon ang mga unipormadong pulis, kasama si Jonathan, at may dala silang mga warrant of arrest para kay Marco at Doña Malvar dahil sa kasong multiple murder at fraud. May mga kastilyong gumuho hindi dahil sa lindol, kundi dahil ang mga haligi nito ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at dugo. Ang tunog ng mga posas na isinasara
ay tila isang malakas na kulog sa loob ng ballroom. Ang mga bisita na kanina'y masayang nakikipag-toast ay ngayon ay nagmamadaling lumabas. Iniiwasan ang mag-inang Villarreal na parang may dalang nakakahawang sakit. Hinarangan ng mga pulis si Marco. Pilit niyang iwinawaksi ang kanilang mga kamay. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at kahihiyan. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Isa akong Villarreal. Dati Marco. Isang malamig na boses ang sumingit. Si Claire ay nakatayo hindi kalayuan. Ang kanyang puting gown ay nananatiling walang bahid ng dumi. Taliwas sa nagugumong imahe ng lalaki. Ngayon, isa ka na lamang kriminal na naghihintay ng kanyang hatol. Hayop ka, Sol! Sigaw ni Marco. Pilit na kumakawala upang sugurin si Claire, ngunit mabilis siyang napigilan ng dalawang pulis. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Babalikan kita. Wala ka nang babalikan. Sagot ni Claire. Ang kanyang tinig ay payapa. Isang kapayapaang nanggagaling sa matagal na paghihintay. Iniangat niya ang isang dokumento. Ang pre-nuptial agreement at collateral transfer na pinirmahan mo kanina. Isa itong irrevocable deed of sale. Ipinagbili mo na sa akin ang lahat ng ari-arian ng Villarreal kapalit ng utang ninyo. Ang mansyong ito, ang kumpanya, lahat. Kahit ang sapatos na suot mo ngayon ay akin na. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang huling piraso ng kanyang kayabangan ay nabasag. Ang pirma na akala niya ay magliligtas sa kanya ay ang mismong papel na nagubos sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Doña Malvar ay napaupo sa sahig. Ang kanyang tranghat ay naputol at ang mga butil nito ay nagkalat sa marmol na sahig. Tila wala siyang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan at mula sa kanyang mga labi ay lumalabas ang isang mahina at walang katuturang pag-awit. Kailangan ko nang linisin ang kwarto. Marami pang dugo. Kailangan kong labhan ang damit ng bata. Bulong ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Claire kay Doña Malvar. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang tinawag na Mama. Ang babaeng ginawa siyang alipin sa ngalan ng utang na loob. Wala siyang naramdamang awa, kundi isang malalim na pait. Lumuhod si Claire upang magpantay ang kanilang paningin. Sana ay sa bawat pagpikit mo, Doña Malvar, makita mo ang mukha ng anak ko. Sana ay sa bawat paghinga mo, malanghap mo ang amoy ng kalsada kung saan mo kami itinapon. Walang kulungan ang makakapagpalinis ng iyong konsensya. Nang hilahin ng mga pulis si Doña Malvar patayo, hindi na ito pumalag. Tila isa na lamang itong basahan na walang buhay, iniwan ng kanyang amor propyo. Habang palabas ang mag-ina, nakita ni Marco si Beata na nakatayo sa may pinto. Umiiyak. Beata, tulungan mo ako. Kapatid mo ako. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Tiningnan ni Beata ang kanyang kuya. Pagkatapos ay tumalikod siya. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang pagtalikod ay ang huling hatol na hindi na siya kailanman magiging bahagi ng pamilyang iyon. Ang pamilyang Villarreal ay tuluyan ng nagwakas. Nang makalabas ang mga pulis at ang lahat ng bisita, ang malaking mansyon ay naiwan sa isang nakakabinging katahimikan. Walang ibang naroon, kundi si Claire, si Jonathan at ang mga kalat ng isang naputol na pagdiriwang. Napabuntong hininga si Claire. Ang tensyon na namuo sa kanyang katawan sa loob ng maraming buwan ay unti-unting nawala. Ngunit kasabay nito, isang matinding pagod ang naramdaman niya. Napaupo siya sa isang upuan, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Natapos din, Sol, bulong ni Jonathan habang inilalagay ang isang jacket sa balikat ni Claire. Natapos din ang impyerno mo. Idinilat ni Claire ang kanyang mga mata. Natapos ang sa kanila, Jonathan. Ngunit ang akin, paano ba ako magsisimula muli nang wala ang bahagi ng puso ko na namatay kasama ng anak ko? Isang luha. Ang unang luha pagkatapos ng napakahabang panahon ang tumulo mula sa mata ni Claire.
Hindi ito luha ng kalungkutan dahil sa nawalang asawa, kundi luha ng kaluwagan at isang matinding pangungulila sa batang hindi man lang niya nasilayan. Sa gabing iyon, sa loob ng sikat at marangyang mansyon ng mga Villarreal, isang bagong reyna ang nakaupo. Ngunit ang kanyang korona ay gawa sa mga tinik ng kanyang nakaraan at ang kanyang kaharian ay nangangailangan ng mahabang proseso ng paghihilom. Ang kulungan ay hindi palaging gawa sa rehas na bakal. Minsan, ito ay gawa sa mga alaalang hindi mo matakasan at sa mga sana na hinding-hindi na mangyayari. Ang amoy ng kalawang at malamig na semento ay sumalubong kay Claire pagpasok niya sa visiting area ng City Jail. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa mansyon. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Villarreal ay naging laman ng bawat pahayagan at usap-usapan sa buong bansa. Ngunit para kay Claire, ang pagdalaw na ito ay hindi upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay, kundi upang tuluyan ng putulin ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Mula sa kabilang panig ng makapal na salamin, lumabas si Marco. Ang lalaking dati ay nakasuot ng mga mamahaling suit at may tindig na tila nagmamay-ari ng mundo, ay ngayon ay nakasuot ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay may mga pasa. Malamang ay galing sa mga kapwa bilanggo na nagpaparusa sa mga taong may atraso sa labas. Ang dating malakas at makapangyarihang Marco Villarreal ay mukha na lamang isang pagod at natalong matanda. Nang magkasalubong ang kanilang mga mata, napayuko si Marco. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Kinuha rin ni Claire ang telepono sa kanyang panig. "Sol!" Ang boses ni Marco ay garalgal, puno ng matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako. Araw-araw kong naiisip ang ginawa ko sa'yo, sa anak natin. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Claire. Walang awa, walang galit. Ang nararamdaman lamang niya ay isang nakakapagod na kawalan. "Hindi mo maibabalik ang panahon, Marco." Malamig na sagot ni Claire. "At kahit pwede pa, hindi mo rin naman gagawin. Nagsisisi ka lang ngayon dahil nahuli ka, dahil nawala sa iyo ang lahat ng perang sinamba mo nang higit pa sa pamilya mo." "Sol, please!" Umiyak si Marco. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa desk. "Ako ang pumatay sa kaluluwa ko. Baliw na si Mama sa mental hospital. Hindi niya ako makilala. Ayaw akong kausapin ni Beata. Wala na akong naiwan. Iyan ang hinihingi ng katotohanan, Marco." Sagot ni Claire. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa isang libingan. "Huwag kang mag-alala. Ipinarenovate ko na ang mansyon. Ang kwarto kung saan mo ako itinulak ay isa na ngayong playroom para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Ang pangalan ng mga Villarreal ay gagamitin ko upang magbigay ng buhay sa halip na kumuha nito." Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo, hinahanap sa mga mata ng babaeng kaharap niya ang kahit katiting na bakas ng dating pagmamahal. Ngunit wala siyang natagpuan. Walang init, walang awa. Ang Sol na minsan niyang minahal, ang babaeng handang umunawa at magpatawad sa bawat pagkukulang niya, ay tila matagal nang naglaho. At sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang siya mismo ang naging dahilan ng pagkawala nito. Mula sa kanyang bag, naglabas si Claire ng isang lumang envelope. Ito ang mga sulat pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Marco noong sila ay nagsisimula pa lamang. Idinikit niya ito sa salamin upang makita ni Marco. "Itinago ko ito, Marco. Akala ko, ito ang patunay na minsan ay totoo ang pagmamahal mo sa akin." Wika ni Claire. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang sarili. "Ngunit ngayon ko lang na-realize na ang mga salitang ito ay kasing huwad ng mga preno na pinutol mo." Sa harap mismo ni Marco, dahan-dahang pinunit ni Claire ang mga sulat. Ang bawat pagkapunit ng papel
ay tila isang pagkapunit sa kaluluwa ng lalaki. Hinati niya ito ng hinati hanggang sa maging maliliit na piraso at pagkatapos ay inilagay sa isang maliit na basurahan sa kanyang tabi. "Paalam, Marco." Inilapag ni Claire ang telepono nang hindi na hinihintay ang sagot ni Marco. Tumayo siya at tumalikod. Narinig niya ang mahihinang katok ni Marco sa salamin. Ang pagmamakaawa nitong huwag siyang iwan. Ngunit hindi na lumingon si Claire. Habang naglalakad siya palabas ng pasilidad, bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang mabigat na tanikalang nakakabit sa kanyang mga paa sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng naputol. Nang makalabas siya sa gusali, sinalubong siya ng sikat ng araw. Mula sa kanyang sasakyan, lumabas si Jonathan at ngumiti sa kanya. "Kamusta?" tanong ni Jonathan habang inaalalayan siya. "Wala na," sagot ni Claire. Isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala na si Sol na martir at wala na rin si Claire na puno ng galit. Ngayon, ako na lang. Sumandal si Claire sa upuan ng sasakyan. Handa na siya para sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Isang yugto kung saan wala nang hihingi ng kabayaran para sa pagmamahal at wala nang buhay na kailangang isakripisyo. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang makakalimutan mo ang sugat. Nangangahulugan lamang ito na ang sugat ay hindi na kumokontrol sa iyong buhay. Ang malaking mansyon ng mga Villarreal na minsan ay naging isang malamig na bilangguan para kay Sol ay napuno ngayon ng tawanan na ng mga bata at maliliwanag na kulay. Ang madilim na library ay ginawang isang silid-aklatan na puno ng mga makukulay na libro. At ang balkonahe kung saan nagsimula ang kanyang trahedya ay pinalibutan ng matataas at ligtas na mga salamin, pinalamutian ng mga tanim at bulaklak. Ito na ngayon ang Alagang Sol Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihan at kabataang nakaranas ng matinding pang-aabuso. Nakaupo si Claire sa hardin, pinagmamasdan ng isang maliit na batang babae na masayang nakikipaglaro sa mga paru-paro. Nakangiti si Claire, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay naroon ang isang tahimik na pagtanggap. Hindi na niya mababawi ang anak na nawala sa kanya. Ngunit dito, sa lugar na ito, nakahanap siya ng libu-libong dahilan upang magpatuloy na maging isang ina sa mga nangangailangan. Lumapit si Beata at naupo sa tabi niya. Ang dating takot at mahinang dalaga ay mayroon na ngayong bagong sigla sa mga mata. Siya ang tumutulong kay Claire sa pagpapatakbo ng foundation. "Masaya sila rito, Claire," wika ni Beata habang pinapanood ang mga bata. "Masaya silang lahat at alam ko, masaya rin si Sol." Lumingon si Claire kay Beata at marahang hinaplos ang buhok nito. "Ikaw, Beata, masaya ka ba?" Tumango si Beata, ngunit may isang mabilis na anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. "Dinalaw ko si Mama kahapon sa facility. Hindi niya pa rin ako kilala. Ang akala niya, ako ang nurse na inutusan niyang saktan ka. Pero ayos lang. Siguro ito na ang pinakamagandang pabor na ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang makalimutan ang sarili niyang mga kasalanan." "At ikaw, napatawad mo na ba sila?" tanong ni Claire. Ang boses ay malambot na parang bulong ng hangin. Humigpit ang hawak ni Beata sa kanyang palda. "Pinapatawad ko sila para sa sarili ko, Claire, para hindi ko madala ang puot na sumira sa pamilya natin." Tumango si Claire. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Beata. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit, kundi para sa kalayaan ng taong nasaktan. Kinabukasan, isang sasakyan ang naghihintay sa labas ng mansyon. Nakaimpake na ang mga gamit ni Claire. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Ang kanyang buhok ay malayang hinahangin, malayo sa mahigpit na pagkakapusod ng isang investor mula sa Singapore. Lumapit si Jonathan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may halong lungkot. Kinuha niya ang maleta ni Claire at inilagay sa likod ng sasakyan. "Sigurado ka na ba sa desisyon mo?"
Tanong ni Jonathan. Pwede naman akong sumama sa'yo o pwede tayong manatili na lang dito. Binuo mo na ang foundation, pwede na tayong magsimula muli. Humarap si Claire kay Jonathan. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ng lalaki. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa pisngi nito. Ramdam niya ang init, ang katapatan, at ang walang sawang pag-ibig ni Jonathan sa loob ng maraming taon. Jonathan, ang boses ni Claire ay puno ng pagpapahalaga. Iniligtas mo ang buhay ko. Ibinigay mo sa akin ang pagkakataong ipaglaban ang sarili ko. Utang ko sa iyo ang lahat. Hinawakan ni Jonathan ang kamay ni Claire na nakadampi sa kanyang pisngi. Hindi kita tinulungan para magkaroon ka ng utang na loob sa akin, Sol. Tinulungan kita dahil mahal kita. Noon pa man, bago pa mangyari ang lahat ng ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claire. Alam ko, at yan ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis mag-isa. Ang buong buhay ko, lagi akong nakakabit sa isang tao. Kay Mama, kay Marco sa mga Villarreal, at pagkatapos ay sa'yo. Kailangan kong malaman kung sino talaga ako kapag wala akong inaalagaan, kapag wala akong pinaghigantihan, at kapag wala akong inaasahan. Bumagsak ang balikat ni Jonathan, ngunit tumango siya nang may pag-intindi. Hanggang kailan ka mawawala? Hindi ko alam, sagot ni Claire. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong pag-asa. Pero kapag bumalik ako, at kung nandyan ka pa, gusto kong ibigay sa iyo ang isang buong Sol. Hindi isang babaeng basag na naghahanap ng tagapagligtas, kundi isang babaeng buo na kayang magbigay ng pag-ibig na nararapat sa iyo. Mabilis na hinakap ni Jonathan si Claire, isang yakap na puno ng pangako at paghihintay. Nang sumakay si Claire sa sasakyan at nag-umpisang umandar palayo, hindi siya lumingon pabalik. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya tumatakbo mula sa kanyang nakaraan. Siya ay naglalakbay patungo sa kanyang sariling hinaharap. 2 taon. 2 taon na ang lumipas simula ng talikuran ni Sol ang magulong mundo ng Maynila upang hanapin ang sarili sa isang tahimik na probinsya sa dalampasigan. Ang bawat umaga niya ngayon ay hindi na sinasalubong ng mga mapanghusgang matang nag-aabang ng kanyang pagkakamali, kundi ng mainit na sikat ng araw at ng marahang paghampas ng alon sa pampang. Nakatambay si Sol sa balkonahe ng kanyang maliit na rest house na gawa sa kahoy at kawayan. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Wala na ang mamahaling puting gown na puno ng kumikinang na bato. Wala na rin ang mabibigat na alahas na nagsilbing baluti ni Claire Valeririn. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting bestida at ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pampaganda. Ngunit sa unang pagkakataon, nakikita niya ang kanyang sarili na mas maganda kaysa noon. Sa kanyang kandungan ay isang piraso ng telang kulay dilaw, kasing kulay ng araw. Dahan-dahan, ang kanyang mga daliri na minsan ay napaso ng mainit na sabaw ay maingat na nagpapasok ng karayom sa tela. Bawat pagtusok at paghila ng sinulid ay may kasamang ngiti. Naalala niya ang gabing iyon, 5 taon na ang nakararaan. Ang asul na polo na tinahi niya para sa lalaking nagtapon sa kanya sa kamatayan. Ang bawat tahi noon ay puno ng takot, pag-asa at pagmamakaawa na mahalin siya pabalik. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan ng bawat tahi. Tinatahi niya ang telang ito, hindi upang magsilbi sa isang asawa. Hindi rin upang itago ang kanyang mga peklat. Tinatahi niya ang isang bagong damit para lamang sa kanyang sarili. Isang damit na isusuot niya sa paglalakad sa baybayin, nang walang inaasahang sinuman. Bawat hibla ng sinulid ay sumisimbolo sa pagmamahal niya sa sarili, isang pagmamahal na hindi na kayang nakawin ng kahit sino. Ibinaba ni Sol ang damit at tumayo. Naglakad siya patungo sa dalampasigan. Ang pino at pinong buhangin ay mainit sa kanyang mga paa. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang ihip ng hangin na nagpalipad sa kanyang buhok. Wala nang bigat sa kanyang dibdib.
Ang mga balita mula kay Beata ay laging maganda. Ang foundation ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa maraming babae. Si Marco ay nananatiling nakakulong, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan, at si Doña Malvar ay tahimik na nabubuhay sa kanyang sariling mundo ng limot. Napatawad na niya ang mga ito, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang sumaya. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang pamilyar at nakakapanatag na presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon agad upang malaman kung sino ito. Ang ritmo ng mga yabag sa buhangin ay tila isang kanta na matagal na niyang kabisado. Tumigil ang mga yabag ng ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Isang katahimikan ang namayani, ngunit ito ay hindi ang katahimikang nagbabadya ng panganib. Ito ay ang uri ng katahimikan na puno ng paggalang, ng pananabik, at ng isang pag-ibig na naghintay ng sapat na panahon upang hayaan siyang mamulaklak ng mag-isa. Ang amoy ng pamilyar na pabangong panlalaki ay sumabay sa simoy ng hangin. At mula sa likuran, isang tinig na mas malalim pa sa karagatan at mas mainit pa sa araw ang dahan-dahang bumasag sa katahimikan. So, dahan-dahang lumingon si Sol. Ang hangin mula sa dagat ay humawi sa kanyang buhok. At doon, sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon, nakatayo si Jonathan. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng formal na suit na handang makipagdigma sa mga boardroom ng Maynila. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting linen na polo. Ang mga manggas ay nakatupi at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi kayang sukatin ng haba ng panahon. Bawat hakbang ni Jonathan patungo sa kanya ay tila nagbubura sa 2 taon ng pangungulila. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang mga luha, walang mga salitang kailangang madaliin. Dahan-dahang iniabot ni Jonathan ang kanyang kamay. Nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Sol ang isang init na umabot hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang mahigpit ngunit banayad na pagpisil, isang tahimik na pangako na hinding-hindi na siya maglalakad ng mag-isa sa dilim. Ipinikit ni Sol ang kanyang mga mata at marahang isinandal ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ng lalaki. Rinig niya ang mabilis, ngunit payapang tibok ng puso nito, tila isang musika na nag-aanyaya sa kanya na magpahinga. Sa sandaling iyon, alam niyang nakahanap na siya ng tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi pala matatagpuan sa dulo ng paghihiganti, kundi sa pagtanggap sa sariling halaga at sa pagbibigay ng puwang sa puso upang muling magtiwala. Kamusta ang Maynila? Malambing na tanong ni Sol, hindi upang alamin ang balita tungkol sa kanyang mga kaaway, kundi upang tuluyan ng isara ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Tahimik na, tugon ni Jonathan, habang marahang hinahaplos ang buhok ni Sol. Ang mga Villarreal ay naging isang kwento na lamang na nagtuturo ng leksyon sa lipunan. At ang mansyon, puno na ng mga batang nakangiti at ligtas dahil sa'yo. Napangiti si Sol. Wala na ang puot sa kanyang dibdib. Napatawad na niya si Marco at Doña Malvar. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila o dahil humingi sila ng tawad, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang laso ng kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay ang kanyang pinal na deklarasyon ng kalayaan. Ang Sol na namatay sa semento 5 taon na ang nakararaan ay tuluyan ng nagpahinga at ang babaeng nakatayo ngayon ay buo, matatag at malaya. Tumingin si Sol sa malawak na karagatan habang nananatili sa mga bisig ni Jonathan. Ang buhay ng isang babae, naisip niya, ay hindi sinusukat sa dami ng sakripisyong kaya niyang tiisin para sa maling tao. Ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa yaman, sa apelyido o sa mga utang na loob na isinusuumbat ng iba upang ikaw ay ikulong.
Ang karangalan ay matatagpuan sa tapang na bumangon mula sa sariling abo, sa kakayahang buuin ang sarili kahit paulit-ulit itong binasag ng mundo at sa pagpili na magmahal muli. Hindi dahil kailangan mo ng sasagip sa iyo, kundi dahil handa ka ng ibahagi ang iyong kabuuan. Handa ka na bang umuwi? Bulong ni Jonathan. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng kapanatagan sa tainga ni Saul. Umiling si Saul. Isang matamis at purong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang mas humihigpit ang hawak niya sa kamay ng lalaki. Nandito na ako sa bahay, Jonathan. Nandito na ako. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nag-iwan ito ng kulay kahel at rosas na kalangitan na sumasalamin sa payapang tubig. Magkahawak kamay silang naglakad sa baybayin, iniiwan ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhangin, mga bakas na dahan-dahang hinugasan ng alon, isang malinis na simula para sa isang pag-ibig na nagwagi sa gitna ng kapayapaan. At doon nagtatapos ang kwento ni Saul, hindi sa isang tuldok ng pighati, kundi sa isang kuwit ng panibagong pag-asa. Mula sa kailaliman ng aking puso, isang mainit at mahigpit na yakap ng pasasalamat sa inyong lahat na sumabay at nakinig sa paglalakbay na ito hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, inaamin ko na maraming gabi na tumulo ang sarili kong mga luha. Ang pinakamahirap at pinakamasakit na bahagi ay noong kailangan kong isulat ang paghulog kay Saul mula sa balkonahe, ang pagkawala ng kanyang inosenteng anak at ang pait ng pagtataksil ng mga taong itinuring niya sanang pamilya. Naramdaman ko ang bawat bigat sa kanyang dibdib, ang bawat higbi sa ulan, at ang bawat hiwa sa kanyang kaluluwa. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagmula sa hangin ng imahinasyon. Hinugot ko ito sa isang malalim na karanasan at sa mga totoong kwento ng mga kababaihang nakilala ko. Mga babaeng tahimik na nagtiis sa ngalan ng mapang-abusong utang na loob. Mga pusong nadurog ng pino, ngunit piniling dahan-dahang buuin ang sarili upang makabangon mula sa sarili nilang mga abo. Si Saul ay sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Ipinapaalala niya na kahit gaano pa kadilim ang gabi ng ating buhay, palaging may isang munting liwanag na buong tapang nasasalubong sa madaling araw. Tayo ay parang mga binhi na ibinaon sa tuyong lupa, inakalang inilibing na upang mamatay. Ngunit ang totoo ay itinanim lamang upang muling sumibol at mamulaklak. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paghihiganti, kundi sa malalim na pagpapatawad, sa pagpapalaya ng sarili, at sa muling pagbubukas ng puso para sa pag-ibig na dalisay. Kaya naman, bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong akong gustong iwan sa inyong mga isipan. Kung kayo ang nasa posisyon ni Saul, matapos ang lahat ng panloloko, pang-aabuso, at pagkakait ng katarungan, kaya niyo rin bang patawarin ang mga taong halos sumira sa inyong buhay? O naniniwala ba kayo na may mga kasalanan sa mundong ito na hinding-hindi na sakop ng kapatawaran? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento, sagot, at nararamdaman sa ibaba. Kung naantig ang inyong puso sa paglalakbay ni Saul at Jonathan, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento, i-like ang kwentong ito, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga pusong naghihilom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat po at palagi kayong mag-iingat sa yakap ng kapayapaan.